Isa po mapagpalang panonood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko pong makasama kayo dito po sa ginagawa nating pag-aaral na may temang The Great Controversy. Patuloy po nating tinutuklas, inaaral ang mga magagandang leksyon na ating mapupulot mula po sa temang ito. At nung nakaraan, pinag-usapan po natin how the Bible is exposing yung mga wrong teachings, mga wrong belief that is somehow destroying, or not just destroying, kundi tayo'y kinu-confuse. Ano po, lalo na yung teaching of spiritualism. Nakita po natin na itong konseptong ito is very rampant sa buong mundo. Bakit? Because of media, social media, ito po ay kumakalat ng napakabilis, and many people are believing this because it's convenient, it's comforting, and it's appealing. Kaya naman po, sa banal na kasulatan, kung pag-aaralan nating mabuti, matutuklasan natin, malalaman natin na itong mga bagay na ito ay hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, sa lahat po ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng aming nakakasama ngayon, we continue to invite you to read the Word of God. Because the Word of God is our safeguard. Ito po, no, yung 3 points natin noong nakaraan. Satan is the source. He will use signs or miracles and wonders to make people believe. But our safeguard against spiritualism, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo, ang pagkilala sa Kanya, ang pag-aaral ng salita niya. Kaya po lagi natin tinatanong, kamusta ang pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoong Diyos? Kamusta ang ating relasyon sa Kanya? I hope and pray that we are continually growing at nawa po nakakatulong po ang pag-aaral na ito to make our lesson simple at nawa po nakakatulong na mas maging relevant. Makita natin na ito ay may practical implications sa ating mga buhay. Ano po? So ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ang pag-uusapan natin, ang topic natin is the impending conflict. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy po tayong nakapag-aaral, malaya na nakakapag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos face-to-face and online. In some places na nabibisita po ng inyong lingkod, talagang totally it is not allowed. But we praise the Lord in places where the face-to-face meetings are not allowed. By God's grace, the digital platforms are not restricted, and so we can still continue to preach the Word of God to people. Kaya naman, nawa po ay patuloy na magawa natin, na makapaglingkod. It's our joy na patuloy pong makapagpahayag ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng mga ganitong mga pamamaraan. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ito pong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, we invite you to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page upang nang sa ganun ay ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na ating ginagawa. Kung kayo naman ay lagi na namin kasama, we invite you to please share
the video. Pakishare nyo po sa inyong mga masabuhay, sa inyong mga kaibigan, sa mga tao sa inyong kapaligiran, sapagkat sa pamagitan po ng pag-share, it will help the video na mas marami pong ma-reach, and at the same time, makakatulong din to sa mga kaibigan nyo, sa mahal nyo sa mga buhay, if you will send them directly. Ano po? And by sharing, simple sharing, we can be digital missionaries for the Lord. So again, we invite you to share this video na ating pong ginagawa. Nawa po ay maging blessing, makatulong sa mga tao na ating pong nakakasalamuha, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, at lalong higit sa mga nanonood sa atin sa social media at sa mga nanonood sa television. Pakishare nyo na rin po sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay by telling them, no? May ganitong programa tayo sa ganitong oras, sa ganitong araw, sa ganitong panahon. Ito po nawa ay makatulong sa ating lahat, because our main concern and main purpose is just simply to be used by the Lord and to be a blessing to all of you. At muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray, sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating pong gawain na nagiging dahilan kung bakit tayo po yung nakapagpapatuloy at maging sa mga pagdadalaw natin sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa mga mapagmahal na mga kapatiran na nagpapatuloy at gumagawa ng paraan para po nang sa gano'n ang inyo pong lingkod ay makapaglingkod ng maayos. Muli po, maraming salamat. Pagpalain kayong patuloy ng ating Panginoong Diyos. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ito, let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na kami po ay lumalapit sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat sapagat muli po dinala niyo po kami sa pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan, maintindihan at maisabuhay ang lahat ng mga bagay na amin pong mapapakinggan, mababasa. Nawa po, Panginoon, sa biyaya ninyo, maisabuhay po namin, mai-apply po namin ito sa aming buhay. Sapagkat sa aming mga sarili, we are weak, we cannot do it, we have nothing kung wala po kami, kung wala po kayo sa aming buhay. O mahal na Diyos, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon, and as we will be talking about some sensitive issues presented in the Scripture, help us, Lord, to open our eyes so that we may see your will and your plan for us. Thank you for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So isa pong muli po, isa pong mapagpalang panonood sa inyo anong oras man na kayo po ay nadaratnan ng pag-aaral na ito. It is our great joy na makapaglingkod po sa inyo. At muli po, ang topic natin, ang tema natin, the great controversy. Ang ating pong topic for this study is the impending conflict. Merong conflict na darating na malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, and possible that today people may not feel it, people may not care, but those who are reading the Bible, it has been prophesied in the Scripture. The prophecy's purpose is for us to be prepared. For those who love Jesus, it will be very clear that the Bible is God's love letter to tell us what's going to happen in the next years, in the next days, or in the end. Ano? Paano siya mangyayari? At ito po ay malinaw na nakasaad sa banal na kasulatan, and by God's grace, nawa po ito pong conflict, when it happens, itong impending conflict, yung final conflict, we have grown, or we are ready because we have grown in our relationship with Jesus. At ang sabi po dito sa ating key text, John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. Pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Ang ganda, no? Nagpapakita lamang ng kahalagahan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Because as we are sanctified, as we continue to grow in Christ, to grow in our relationship with Jesus, ano po nangyayari? Tayo ay nababago. Yung dating nagdududa, nagiging mapagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Yung dating malungkutin, nagiging masayain. Yung dating mahina, nagiging malakas. As we are changed from glory to glory, as we continue to know the truth. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So the more we continue to look at Jesus Christ, the more we study the Word of God that introduces and points us to Jesus Christ, we are changed from glory to glory. Tayo po ay natututo na mas lalo pang manghawak
mas lalo pang magtiwala sa Kanya. Kaya nga po yung topic natin, no, impending conflict, and then yung text natin calls us and reminds us that we need to continue to grow in Christ. And as usual, ito pong ating pag-aaralan ngayon. I have summarized it in 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maibahagi, madali nating ma-recite, pag kailangan nating magturo, o kaya naman may mga cases na you need to teach about this, then I hope that this will be an easy way para po nang sa ganun ma-share ninyo itong magandang balita, itong magandang aral na ito mula po sa salita ng ating Panginoong Diyos. And the first letter I that I want to share with you, as we are talking about the impending conflict, we need to know the main issue. Ano ba ang pinakang issue dito sa conflict na ito? Bakit? Kasi po, may mga ilan na mga pananaw na ang issue o ang conflict that will take place in the last days, ito ay may kinalaman sa mga microchips. Ito ay may kinalaman sa mga inilalagay sa katawan. Ilalagay sa kamay, sa forehead, o kaya naman itinuturok. At pagkatapos, pag naturukan ka na noon, nandun na yung chip sa katawan mo that will be very easy to identify where you are, nasaan ka ba, ano na ba nangyari, may mga ganyang mga usapin, may mga ganyan na mga pangyayari, may mga ganyan na mga discussion that's taking place. But what's really the main issue of this conflict? Is it a battle about physical strength? Ito ba ay battle sa finances, economics? Ano ba ang main issue? We go back to Revelation 14 verse 7. At ang sabi po ay ganito. Saying with a loud voice, "Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him, who made heaven and earth and sea and of springs of water." Ano po ang main issue that will take place? And remember, this is the three angels' message, the first angel's message. Sa huling panahon, ano daw po mangyayari? There is a call to worship God who made the heaven, the earth, the sea, and springs of water. And so the main issue is going to be worship. Okay? Yung ating pagsamba. And when we say worship, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, I've emphasized this many times. Every time we talk about worship, it's about giving what's worth. What that person worth. Worth-ship. Okay? Ibinibigay mo kung ano yung karapat-dapat doon sa iyong sinasamba, sa iyong binibigyan ng atensyon. And if God is the God of all gods, He is the King of all kings, the Lord of all lords, then He is worthy of everything, all the attentions, all the resources that we have in this life. Amen? So, ang main issue, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, ay pagsamba. And so, this is not a physical battle, although there will be, because there will be persecution. This is not an issue of financial battle, na paramihan ng pera. This is an issue of worship. Spiritual battle. Na kung saan ang kaaway is dinadivert ang ating mga kaisipan sa mga bagay na makikita lamang natin dito sa paligid, thinking na yun na mismo yung battle. But in reality, the battle begins in our minds as Satan is trying his best na mawala ang ating mga focus, mawala ang ating atensyon mula sa ating Panginoong Diyos. At dito po sa Revelation 14:7, with the mention of the heavens, the earth, the sea, and springs of water, we are reminded of a commandment in the Bible that also speaks of the same, that reminds us that Jesus or God is our Creator. Walang iba kundi yung Sabbath day. Okay? Na magiging one of the main issues in the last days. Kasi bakit po? The Sabbath reminds us of our loving and gracious Creator. And Satan hates the Creator. Okay? Ayaw niya na ang pagsamba natin mapunta sa Creator. And so that's why the attack against Sabbath will be so severe. And even today, ano po pinapakita ng kaaway? Merong mga days that, of course, ito just to clarify, every day we need to worship God. Every day. Makipagtagpo tayo, makipag-usap tayo sa ating Panginoong Diyos.
Yan po, no? Lagi yan. Everyday yan. Pero it is God Himself who said that the seventh day will be a day for Him. Okay? Every day, magmi-meet tayo, kakausapin natin Panginoong Diyos, sasamba tayo, but He made it very clear that on the seventh day, it is a special day that He wants us to set aside. Because He Himself blessed, rested, and sanctified that day. Kaya po ang ganda ng pagkakabanggit dito sa ating nabasa. No? Worshipping the Creator through keeping the commandments of God stands in direct opposition to worshiping the beast. God will have an end-time people who are loyal to Him despite the greatest opposition and fiercest persecution in history. Ang pagsamba, pagkilala sa ating Panginoong Diyos ay ayaw ng kaaway. Kasi bakit? Ang gusto ng beast, ang gusto ni Satan, ano po? We studied it in the very beginning ng itong series nating Great Controversy. Satan wants himself to be worshipped. Okay? Ang gusto niyang sambahin, walang iba, kundi ang kanyang sarili, hindi ang ating Panginoong Diyos. And so, when we remember Him, when we worship Him every day, and especially when we worship Him doon sa kanyang araw na inalat, yung Sabbath day, ano po nangyayari? Hindi natutuwa ang kaaway. Kasi bakit po? The memorial of His creation, sanctification, the memorial of His redemption, the Sabbath that passes every week, okay, ay nagpapaalala. Although again, every day we need to remember, but He is the one who set aside that specific day. And so the issue is going to be worship. Na kanino ang ating atensyon? Na kanino ang ating pagmamahal? Na kanino ang ating pagsamba? At pag sinabi nating pagsamba, mga kapatid, it's easy to declare and profess that we are Christians. Okay? It's easy to say. Pero ang question, yung actions ba natin nagre-reflect that we are truly Christians? Ano? Magkaiba yung sinasabi lang sa ginagawa. Naalala ko nung minsan, merong isang nag-illustrate how, alam niyo yun, yung actions natin can be totally different to what we are saying. And palagi ko mga kapatid, we are all having the same experience, no? Na magaling tayo minsan magsalita, magaling nating masabi yung mga dapat gawin, pero hindi natin nagagawa. Ano? Kasi bakit po tayo ay mga mahihina, of course, di natin magawa all the time perfectly, pero ang point minsan mga kapatid, it is, it's deliberate, ano? Or intentional. Na sinasabi lamang natin, but we are not ready to fulfill. Halimbawa, ito, love others, or love your enemies. Madaling sabihin yan. Pero mahirap gawin. Ano po? Halimbawa, you're teaching, you want to express, tinuturo mo na dapat mahalin yung mga yung mga bagay na nangyayari ngayon na mga lumalabas ay dapat unawain sila, intindihin. Pero minsan pag ikaw yung mismong tinamaan nung mga critics, ano nangyayari? Ang tendency natin, instead of also loving those critics, we also hit on them. Okay? Ganun na nangyayari mga kapatid. Okay? Kumbaga parang nangyayari yung pag-love others natin, love one another, and especially love your enemies is very shallow. O hindi lang shallow, kundi very, mayroon lang pinipili na grupo. At sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ganyan. Kung talagang tayo nagmamahal, mamahalin natin yung, kumbaga, in other terms, mamahalin mo yung traditional at saka yung panibago. Hindi ibig sabihin na mamahalin mo is you will accept their ways. But you will treat them with love, with respect. Hindi yung kala mo kung sino tayo makipag-deal sa kanila. Hindi yung ang approach natin ay kala mo tayo lang ang banal. Ano po, minsan na nangyayari kasi nagiging holier than thou attitude. And so, this can also be Satan's way to distract us na ang nangyayari, we focus too much on ourselves and not sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po, when we start comparing ourselves to others, it could be
that Satan is successful in teaching us the right teaching. Pero ang ating mga puso, ang ating motibo, and how we treat others is totally different. Kaya yung sinasabi natin na madaling sabihin pero mahirap gawin. And that's why pag nangyayari po sa atin yan, mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, the more we need to go to Jesus Christ and ask for His grace and help para po nang sa ganun matutunan natin na maibigay ang ating walang kapantay, undivided attention and worship to Him. Kasi baka po pag minsan, ang nangyayari, nakafocus na sa ating sarili yung ating pagsamba na we have the right, ito lagi ko to sinasabi, no, we have the right teaching, we have the right day, we know the right things to do, but we fail to worship God. But we don't have the right God. Kasi bakit po, ano nangyari? Na-focus tayo dun sa mga facts, na-focus tayo dun sa mga topics. Pero nakaligtaan natin ang ating Panginoong Diyos. Posible po mangyari yan, mga kapatid. Naalala ko nung ako'y bagong mananampalataya, I was too focused in knowing the facts. Malaman lang yung pansagot sa mga tanong. Malaman lang yung mga pang-discuss, At malaman yung mga kwento na nangyari. But I failed to know my loving God. And when we fail to know the loving God, ano po nangyayari? Yung mga nalaman nating tama, ipinangpupukpok natin sa ibang tao. Sa halip na mahalin natin sila. Mga kapatid, mga kaibigan, ipipreach natin ang salita ng Diyos, but we will preach it in love. Pero ano po nangyayari sa panahon natin ngayon? Comparing one another, hindi natin magawa na ma-share ito ng may pag-ibig. At pag tayo ay nakikriticize, nasasabihan lang ng konti, anong ginagawa natin? We hit back on them. I don't know. Is that love? Mga kaibigan, mga kapatid. It shows that we need the grace of God more and more. Okay, pero babalansin natin. Hindi rin naman pwedeng sabihin mo na puro right God and then you don't have the right teaching. You don't have the right understanding of what the Bible is saying. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Kasi, eto mga kaibigan, mga kapatid, having the right relationship with God will always lead us to the right teaching and to the right God. Pero again, ulitin ko, it can be the other way around. You know the right teaching, you know the right words, you know the right day, and yet you fail. We fail to know the right God. Okay? But if we know the right God will lead us to the right teaching, right way, and right day. Amen? Ano po? Kaya, it's about worshiping Him. And He will empower us and lead us how to go about itong mga situation na nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya po sa Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Napansin nyo? The faith of Jesus. They keep the commandments of God and they have the faith of Jesus. Nakatingin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Their focus is in Him. Ano po sa ating Panginoong Jesucristo? Sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin ng lubusan. Hindi nakafocus sa ating mga sarili. Sabi ni Ellen White, while the observation of the false Sabbath in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be an avowal of allegiance to a power that is in opposition to God, the keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. Okay? Loyalty to the Creator. Pero may tanong ako, mga kaibigan, mga kapatid, posible ba na you have the right date but you're not loyal to the Creator? Posible ba yan? Yes, it's possible. Kasi bakit po? We can see that in the Israelites. They were loyal to the right day, but they were not loyal to the Creator. But if we are loyal to the Creator, the Lord will lead us to the right day, to obey His words, to obey the right day. Ang point ko, mga kaibigan, mga kapatid, the issue is worship. And so don't be distracted. Na baka pag minsan ang nangyayari,
masyado tayong nakafocus na sa ating mga sarili. Na parang ini-impose natin yung ating mga sariling kagustuhan, pinapakita natin na ito, ganito yung aking lifestyle at ganito, and we fail to understand people. Don't get me wrong mga kabiyan, mga kapatid, mahalaga na tayo sumunod. Pero posibleng tayo'y sumusunod just to prove na tayo'y karapat-dapat o just to prove na tayo ay tama. Pag ganun ang purpose natin, we are worshiping ourselves. But if we keep the Sabbath, we obey the law because we have experienced the love of Jesus, because we understand that He knows the right path, He knows the right way, He knows the right time. We trust in Him, so whatever He says, we follow. Then, if that is the purpose of obedience, if that is the motive of obedience, then we are loyal to God. And so the main issue, mga kapatid, where is our loyalty? Are we loyal to Jesus? Or it's possible to begin right? Tama na tayo'y sumasamba sa ating Panginoong Diyos, and then eventually, ang ginagawa ng kaaway, dinadivert tayo, nakikita tayong nakafocus sa ating sarili sa halip na sa ating Panginoong Diyos. So number 1, mga kapatid, mga kaibigan, we talk about the main issue in this impending conflict. Number 2, let's look at the intention. Ano ang intention? We now know the issue is worship, and now the intention, of course, the intention of the enemy is, of course, to lead us away from worshiping the Lord. The intention. And how will he do this? He does this through deception. Kaya po yung pinag-usapan natin noong nakaraan, kung na-miss nyo po, balikan nyo mga kaimigilin ng mga kapatid, kasi bakit ang ginagawa ng kaaway is to deceive us, lokohin tayo, dayahin tayo, especially if we do not know the Word of God. Ay, grabe mga kapatid, na itong mga nakaraan ko pong trip. We visited countries, places that really expose, mga kapatid, ang inyong lingkod to people who do not have knowledge of the Word of God, and they just, worship so many gods. Hindi lang yan. Sila po ay masyadong, because of their ignorance of the Word of God. Grabe po yung ginagawa nila sa kanilang mga sarili, and they believe na yung spiritualism is really something good. Naalala ko yung kwento ng isang kapatid natin doon sa lugar na yun. Ang nangyari daw po, habang nanonood sila, yung katabi na poses, ang sabi daw ng nanay niya sa kanya, huwag kang mag-alala, ang nagposes sa kanya mabuting espiritu. Ganito nangyayari mga kapatid, deception. That is the work of the enemy to deceive us. But once we know the truth, ito pa mga kapatid, mga kapatid, ang deception ng kaaway. Tandaan niyo po, ang kaaway napakatuso, pwede talaga tayong dayain anytime, anywhere, sa lahat ng panahon. Bakit po? Kasi posibleng na-deceive tayo, nadaya, then we started knowing the truth, the Bible, and still the enemy can still deceive us. Paano niya tayo i-deceive? Paniniwalain niya tayo, you're good enough. Okay ka na. You start trusting yourself. That's the deception of the enemy. Diba, naalala nyo, yung pag nag-uumpisa tayo, todo prayer tayo, todo pananampalataya, tapos nung nasanay na natin gawin yung isang bagay, ano na nangyari? Parang na tayo? Parang experts na. At ang nangyari, nanlalait na tayo ng iba. May sinasabi na tayo lagi sa iba. Instead of appreciating the beauty, the service rendered by people. At tapos ano na nangyari? We turned to be somebody na para bang tayo lagi ng didiin sa mga kapatiran natin at sa mga tao sa ating paligid. And so that's why the enemy can be very cunning. Hindi natin napapansin, mga kapatid, naloloko na tayo, nadadadaya na tayo. That's why we continue to go back to the Word of God. Sanctify them by your truth. Your Word is truth. Pero ito po, pag hindi na madala ng kaaway sa pandaraya ang mga anak ng Diyos, anong gagamitin niya? 2 Timothy 3:12. Yes, and all who desire to live godly in Jesus Christ or in Christ Jesus will suffer persecution. Ano na po mangyayari?
kapag hindi na madala ng kaaway sa deception sa pandaraya, then he will force his way. Ipo-force niya ang kanyang pamamaraan. Ipo-force niya ang kanyang kagustuhan. God will never force us to love Him. God will never force us to do something na ayaw natin. Kasi ang gusto natin, Panginoong Diyos, if we will respond to His love, it is our personal decision. But Satan is different. If he cannot get what he wants, he will persecute. And we saw this. We've seen this in the history. During yung tinatawag pong Dark Ages, many Christians who do not want to adhere, to conform to the teachings ng isang grupo, ano po nangyari? They were being persecuted. They were being killed. They were burned alive. They were put in prison jails or houses. Ito po yung ginagawa ng kaaway. Pipwersahin tayo na i-recant. Kung di niya tayo madala sa pandaraya, he will force us to do something. Kaya po, tingnan nyo sa Revelation chapter 13. Diyan po makikita, yung last letter I natin, may mention ko mamaya. Pero ang gagawin pa po ng kaaway, mapapansin po natin sa Revelation 13:17, pakinggan ninyo. And so that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Ang gusto ko pong bigyan pansin dyan, it could be that this text means, may force na mangyayari, but you need to receive the mark, you need to worship, you need to turn back your eyes or you turn back from the Lord, because if not, you won't be able to buy or sell. So this is economic oppression. Hindi ka makakabili. Lalo na ngayon, talagang ang survival ng tao ngayon is through, through buying. Di ba? Ang dali ngayon, bibili kang pagkain. Punta ka lang doon sa isang lugar. Okay, drive-thru ka lang. Imagine, darating ang panahon, you cannot buy without the mark of the beast. You cannot buy without, turning your back from Jesus. Kumbaga, bago ka makabili, kailangan talaga, there is a clear declaration that you do not follow God. That you do not follow the Sabbath. That you do not fully surrender yourself to the Lord. Kaya nga po sa panahon ngayon, ang ganda nito, na huwag tayong masanay na tayo ay umaasa sa ating sariling kakayanan, sa ating mga pananalapi. Kasi bakit mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo'y nasanay na umaasa sa ating mga pananalapi, ano po nangyayari? Sa ating mga pera. Ano nangyayari pag dumating ang panahon na ito'y gagawin talaga ng kaaway? Na you cannot buy or sell and you're so dependent on your money, then you and I might be forced to turn our back from the Lord. Okay? Kaya po ang ganda, no? That's why the Bible even warns us about materialism and also secularism. The Bible is clear that we are in the world but not of the world. That we need to love Jesus more than anything else. Because why? If we are so attached to the things of this world, time will come, you will have no access to it. And the only way to have access to it is to turn our backs from the Lord. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, where is our loyalty? Are we loyal to Jesus? Are we loyal to God? Or we are too focused sa mga bagay ng sanlibutan? We are too focused sa mga bagay na meron dito sa buhay na ito, and we forget to give our full attention and love to Jesus Christ. Kaya po wag tayong masanay dito sa mundong ito. Ito po yung mensahe para sa ating lahat. Para rin po sa akin. Paalala ito, na while we enjoy the social media, itong mga gadget na ipinagkakaloob po sa atin, ng mga mapagmahal nating mga kapatiran, na nagagamit natin sa gawain, we praise the Lord for all of that. Pero mga kapatid, we should not be in love sa mga bagay na ito.
dapat mas in love tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong maging servant ng mga bagay na meron tayo sa sanlibutan ito. Dapat magamit natin yung mga yan sa gawain ng ating Panginoon, but not to the point that we will be so dependent to it na feeling natin hindi na tayo mabubuhay kung wala yan. Grabe ngayon, di ba? Tingnan nyo po how the enemy is successfully convincing us that we cannot survive without our phones, without internet. Don't get me wrong, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing tanggalin nyo na ngayon. Ito nga, nakakanood tayo nakakapag-aral tayo through the social media. Ang sinasabi ko lang po, while it is useful, while it is very important to have this access in the internet, in our social media, in our gadgets, huwag po nating paikutin ang ating buhay dyan. Kailangan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po yung lagi namin sinasabi, yung gadget natin, yung mga social media natin, dapat yan, ang purpose niyan ay to glorify God. May taas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, makilala ang ating Panginoong Diyos, makilala natin siya ng lubusan. Upanang sa ganun, mawala man itong lahat ng mga ito, itong mga gadget natin, mga kagamitan natin, social media natin, we have grown so close to Jesus that even in the absence of it, we praise the Lord. Even in the absence of it, tayo po'y patuloy na mananampalataya sa Kanya. Amen? Okay? Kasi yan po ang ginagawa ng kaaway. Kaya po, ito, his first strategy in this campaign is deception. When deception does not work, he resorts to force. He is ultimately behind the decree that anyone who refuses to worship the beast or receive the mark will be put to death. Okay? So hanggang kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan, kaya dapat tayo ay nananampalataya at sumasamba at pumupuri tangi lamang sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay? So ito po, we are being reminded of the intention of the enemy. The intention is to deceive us or to persecute us, to force us so that we will turn our backs from worshiping God. Again, going back to the main issue. And that's why, as we are loyal to God, as we grow in a relationship with God, ang immediate effect, ang automatic, ang magiging effect po nito is that we will be obedient. Ang loyalty natin sa ating Panginoon Diyos, mapapakita natin sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Ayun mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, it's highly emphasizing the Sabbath. Okay? And to me, Sabbath is really an important teaching na gagamitin talaga ng kaaway na ilalayo tayo dito sa Sabbath. But today, mga kapatid, mga kaibigan, even today, he can be using other things to divert our attention from the Lord. The enemy could be using something today para ma-divert tayo. It could be relationship. Okay? Girlfriend, boyfriend. Hindi tayo nakaka-focus sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos dahil dyan sa mga girlfriend or boyfriend or relationship. Or possible na ginagamit yung ating mga career, yung ating mga pag-aaral, inilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kasi nga, ang intention ng kaaway, ilayo tayo sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos so that we will not know the happiness, the true happiness that comes from loving and worshiping our Lord and Savior, Jesus Christ. So, while it is true, mga kapatid, the Sabbath is very important and I believe it with all of my heart, we also need to be mindful of the other things that Satan is using to divert our attention from worshiping God. At marami yan. Katrabaho, career, at kahit nga ministry, mga kapatid, mga kaibigan. Posibleng inilalayo tayo sa pagkilala sa ating Panginoon Diyos kasi, alam niyo yun, we're too busy just serving the Lord, we don't have time to read the Bible. Meron akong mga narinig na ganyan. You know, too busy sila na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos pero wala na daw silang time to read the Bible. But they pray. No. We need to go back to the Word of God. Ito po, basahin natin to. God's people live lives of godly obedience. By His grace, ayan His grace, they stand firm when everything is shaking all around them.
While the world is following the beast, they follow the Lamb wherever he goes. By the power of Christ, they triumph over the powers of hell arrayed against them. Grabe, ang ganda nito, no? They follow the Lamb wherever he goes. And so whatever the Lamb says, they follow. If the Lamb says, go forward in faith, we will go forward. If the Lamb says, if Jesus says, give up those things, we will give up those things. If Jesus says, support those ministries, we will support those ministries. If Jesus says, speak for me, we will speak for him. Jesus says, na tayo po ay maglingkod at ibigay ang lahat-lahat sa kanya, we will be ready to follow the Lamb wherever he goes. Kaya po, again mga kapatid, yung tignan natin yung ating buhay, where is our loyalty? Nasa ating Panginoong Diyos ba o nasa ibang mga bagay? So number 1, we're looking at the issue. Number 2, we're looking at the intention. And number 3, let's look at the instrument for this impending conflict. Ano ang gagamitin ng kaaway? Sa Revelation 13, the Lord exposed and shown us that there's 2 beasts na gagamitin ng kaaway, the sea beast and the land beast. Yung sea beast, mga kapatid, yung beast from the sea. Alam nyo mga kapatid, napakabang pag-aaral nito. Wala tayong masyadong time to discuss this. Pero yung sea po represents many people. The beast, it's a kingdom. It's a system. At ang sabi po dito sa Revelation 13 verse 2, the dragon gave him his power. Yung dragon po is Satan in Revelation chapter 12. Gave him his power, his throne, and great authority. Ito daw pong beast. Tandaan nyo po sa Daniel, di ba? Yung mga beast represents kingdom. Okay? So the sea beast, binigyan daw po ng kapangyarihan ni Satan, ng dragon. At ang sabi po diyan, alam nyo ang ganda niyan, pag pinag-aaralan nyo po yung Revelation 13, you will see all the description of the things that he will do. Nandun po yung minention natin kanina, he will be a persecuting power. Magpe-persecute siya, papatay siya in the name of Jesus. Kasi bakit? Sasabihin niya in the name of Jesus, but in reality, he's forcing people para nang sa ganon, tumalikod sa totoong turo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? They will say and they will declare, no, we're doing this for the Lord. But in reality, hindi nila ginagawa sa ating Panginoong Diyos kasi ang pinapatupad nila ay yung mga kanilang sariling interpretasyon at sariling mga pagtuturo, hindi yung turo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? So it will be a persecuting power that will kill genuine and true faithful Christian. Ano pa sa 13 verse 5, ang sabi dito, and he was given a mouth, speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months. Okay, ayan na, yung sabi dito, meron siyang mouth na siya po'y mag-speak ng blasphemies. The question is, ano ba yung blasphemy sa Bible? Ito, basahin natin sa Luke 5:21. Ang blasphemy po ay ano, and the scribes and the Pharisees began to reason saying, who is this who speak blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Ibig sabihin mga kapatid, this system, itong sistemang ito, itong kapangyarihang ito, magkiklaim that you cannot go directly to God. Kailangan ka munang dumaan sa kanilang sistema, dumaan sa kanilang tao. Para nang sa ganun, tayo ay mapatawad sa ating Panginoong Diyos. When the Bible says, confess, you go directly to Jesus, you pray, you confess your sin, and He is faithful and just to cleanse us and forgive us from all of our sins. Ito pong sistemang ito ang sinasabi, dadaan ka muna sa tao. Dadaan ka muna sa aming sistema bago ka mapatawad. Pag di ka nagbayad, lalo na yung mga ganyan, hindi ka maliligtas. Meron kang mga dapat na serbisyo na dapat gawin. And this is salvation by works. Mga kaibigan, mga kapatid. And so, ito pong sibis na ito, if you are interested in knowing, lalo na po sa mga kaibigan, mga kapatid namin na maybe you have come for the first time, you're not familiar with this study, please let us know. Para nang sa ganun, we will find a way to organize something na mai-share po namin sa inyo itong magandang pag-aaral na ito. Okay? Pero again, it begins with Jesus. Tandaan niyo po, the main issue is worship. Ang gagawin po ng sistemang ito, itong sibis na ito, na pinagkalooban ni Satan ng kapangyarihan, ay ilalayo ang ating atensyon sa ating Panginoong Diyos. At ano po mangyayari? He will claim
na para tayo'y mapatawad, kailangan dadaan muna tayo sa system nila. Dadaan muna tayo sa kanilang mga tao. Okay? And not only that, they claim to be God. They claim, itong system na ito, magkiklaim na sila ay mas makapangyarihan at ang kanilang mga sinasabi ay higit pa sa salita ng Diyos, that they have the authority and power to alter what's written in the Scripture. Mga kaibigan, mga kapatid, this beast is not a person. It is a religious organization that has substituted the truth of God's Word for human decrees. Sinusunod yung utos ng tao. Ang gusto nila yung kanilang sariling kagustuhan. If the Lord says, Sabbath, worship, remember the Sabbath day, they want to keep another day. If the Lord says, do this for me, sasabihin ng system na ito, no. The very own system na meron ng kaaway, na ayaw niyang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, this is what the CBIS, this kingdom, or this system will do. Mga kapatid, mga kaibigan, I guess, sa mga nanonood po, you might have an idea. Okay? But again, if you're interested to know more about this, meron po kami mga missionaries who are willing to give Bible studies, and to discuss this important and powerful topic na pinapakita po sa banal na kasulatan. And just by looking at all those characteristics, you will identify. Kasi bakit ang intention ng kaaway at ang instrument niyang gagamitin, inilalayo tayo sa tunay na pagsamba at pagkilala at pagiging loyal sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabi kasing loyal, mga kapatid, pag sinabi, gagawin natin. Pag sinabi, gagawin natin, hindi yung ipipilit natin yung ating sariling kagustuhan. Now, let's go to another beast, yung land beast na gagamitin din ng kaaway. Ano daw po mangyari sa verse, by the way, doon sa 13 verse 5, meron siyang given authority for 42 months at pag-usapan natin yan noong mga nakaraan, ito ay pumapatungkol doon sa 1,260 years. Prophecy. Na kung saan ano po mangyayari doon. Ang mangyayari po ay, ito po yung tinatawag na panahon ng kadiliman, na hindi mabasa ang salita ng ating Panginoong Diyos. They have ruled so much. This is the time that they have persecuted so many genuine and faithful Christians. Now, let's go to the land beast. Pasensya na po, kulang ang time natin to fully discuss this, but it's an interesting topic. Again, Satan will use instruments to divert us. He will use a system, a religious organization system that will divert us from knowing who God is. From being faithful and loyal to what He is saying. Now, let's go to the second beast in Revelation 13:11, yung land beast. Ang sabi dito, then I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Ayan like a dragon na naman. He's like a lamb, but he spoke like a dragon. Ibig sabihin, ang magiging anyo nito mabait. It has two horns that could represent his power politically and in religious power. Okay? It looks like a lamb. It looks like it will embrace religious freedom. Pero ano po mangyayari? Ang sabi po dito, it will speak like a dragon later on. He will also force his way. So we will worship the first beast, the sea beast, and then ultimately worship the enemy. Ito, tignan nyo mga kapatid. Yung sea represents many people. Ito naman. The earth then represents a sparsely populated area of the world. The second beast arises near the close of the prophetic period during which the first beast exercises authority. That is, it rises to prominence around AD 1798. At alam nyo mga kapatid, again, this is an interesting study. At ito pong pag-aaral na ito, kung titingnan po ninyo at aralin nyo ang history ng mga iba't ibang mga lugar, mga kapatid, as the Seventh-day Adventist understands this, this is being fulfilled by no other than the United States of America. Okay? Kasi bakit po? Makikita natin, they have the same concept. Meron silang political and religious liberty, but now we can see that they are forcing things even in the church. Kaya po, unlike the first beast, this beast has no crowns on its horn, suggesting it is not a monarchy. The two horns represents the two primary governing principles that are the source of United States power and success, political
and religious liberty. But as we can see now, yung religious liberty na sinasabi, mga kapatid, ito ay nasasapawan ng mga konsepto na hindi na talaga sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. And even the way they live, the concepts, yung mga truth in the scripture is not being lived. While they say they trust in the Lord, but in reality, they trust sa kanilang kapangyarihan. Again, mga kapatid, I'm talking about the system, not the people who's there. But of course, yung mga tao ay maaring nagagamit din ng kaaway to believing this system. And we can see this. Religious liberty. But in the last few years, as you look at the news, makikita po natin na yung religious liberty is also being questioned. May mga pinipwersang mga batas sa bawat iglesia at pag hindi mo ginawa, you will be fired, you will be removed, your church will have no place. At pagkatapos may mga grupong naglalabasan sa iba't ibang mga lugar at ano po nangyayari, pinaglalaban nilang karapatan nila to the extent na maging ang sinasabi ng Bible ay gusto nilang palitan. Ang sinasabi ng Biblia ay gusto nilang tapakan at talikuran. Kaya po ang sabi sa Revelation 13 verse 12, and he exercises all the authority of the first beast in his presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. We don't know, mga kapatid, how will this take place. But all I can see is that we are nearing the end. Kasi nakikita po natin ngayon, the very essence of the intention of Satan to take us away from the Lord, which is also the reason or the very presence of the first beast is ilayo ang ating loyalty sa ating Panginoong Diyos. At ngayon naman dito po yung second beast, ano pong ginagawa niya? Nilalayo niya rin tayo sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos by using his political power. It's attractive. There's religious liberty. But eventually, later on, ang sabi nga po doon, siya ay parang lamb, but he speaks like a dragon because he will force his way. He will force his way. Kaya nga po, ang mangyayari dito, dadalhin din daw po tayo sa pagsamba. Paglayo sa ating Panginoong Diyos. Pagsamba sa ating mga sariling kagustuhan at hindi sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung impending conflict. We look at the issue. We look at the intention and we look at the instrument that the enemy will use. But the good news is, we can stay faithful if we continue to turn our eyes on Him. We can continue to be faithful, to be following Jesus if we will be loyal to Him. Again, mga kapatid, mahalaga malaman natin ang katuruan, ang katotohanan, pero ang pinakamahalaga, makilala natin ang ating tagapagligtas. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Sa pagkakaroon natin ng malalim na relasyon sa Kanya, matututo tayong magtiwala at anumang dumating sa problema, or even the persecution that will happen in our lives, if we have Jesus, we will be ready to die and to sacrifice it all for Jesus because Jesus gave His life for us. I hope, mga kapatid, mga kaibigan, while we talk about the impending conflict, it also reminds us that today, let's worship God. Let's check our hearts. Are we faithful? Are we loyal to Jesus? Nawa po'y na-bless kayo. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga paalala that there's a conflict that will take place. Help us, Lord, to know you more and more, to be faithful to you, to be loyal to you now, so that, Lord, ano man ang mangyari sa amin sa mga darating na panahon, we will continue to trust you. Lord, tulungan niyo po kami. Madalas kami nangihina, madalas kami nagdududa, madalas kami, Panginoon, ay umaasa sa aming mga sarili kakayanan, sa aming mga resources, but help us, Lord, to trust in you more and more.
Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan at pagmamahal. Patawarin kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkakamali. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y nakinabang kayo, na-bless po kayo. Nawa po naging madaling paraan ito para maunawaan itong napakagandang topic po natin. And again, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong pagpe-pray sa ating gawain na nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy. Nawa po'y patuloy pa kayong i-bless na ating Panginoong Diyos. And please continue to pray for your servant na sa akin pong mga paglilingkod sa online at maging sa mga face-to-face, we will continue to be a blessing, lifting the name of Jesus Christ all over. Muli po, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.